Okay, hi guys. Welcome kayo dito sa ating 170 na episode. Okay. Holy Communion ang ating pag-uusapan. Okay. So last week na pag-usapan natin yung about sa pagbebelo ng mga babae o Yes. saka yung sa buhok ng mga lalaki. Okay. No. So ano ba talaga yung stand ng Bible doon? Ano ba ibig sabihin noon? O mapapanood nyo at mapapakinggan nyo doon sa episode na yun. Okay? Okay. So ngayon sa Holy Communion, so sisikapin nating matapos ito pero bilang isang nasyon na tayo Katoliko, no? Is may idea tayo eh. Kung ano yun, sir, eh, di ba? Di ba may First Communion, yung tayo pipila sa kakain ng ostya. Yes. Diba? At yung communion naman, tayo is as a Christian, naniniwala tayo na ito naman talaga ay sinabi ng ating Panginoong Jesus. At kung di ako nagkakamali, Sir John, isa ito sa dalawang seremonyas na iniwan ng ating Panginoon. Communion at saka yung pagbabautismo. Ayun, bautismo. Okay. Okay, simulan ko natin. 17 hanggang 19. Okay, sa mga susunod kong sasabihin, hindi ko kayo pupurihin. Kasi imbis na makabuti ang pagsasama-sama nyo pag nagsisimba kayo, nakakasama pa yun. Okay. Una sa lahat, nabalitaan ko na may kampihan sa inyo pag nagsisimba kayo at naniniwala akong posibleng totoo yun. Magkakaroon talaga ng kampihan sa inyo at nangyayari yan para makita kung sino sa inyo ang tama. Okay. So, sumusulat dito si Paul sa mga taga-Corinthians katulad nung what we might expect na kunwari buhay si Paul ngayon. I think similar din yung way ng kanyang pagsulat sa maraming congregation. Okay. Na yes, ang maganda dito at least they come together, obedient sila dun sa commandment na let us not forsake the assembly of one another o yung gathering of one another. Okay sila doon. Okay sila doon sa part na yun, no? Yes. Kaya nga lang ang problema, Imbis daw na... hindi for better, kundi for worse. Okay. Na nag-gather sila para... So, ibig sabihin, Sir John, kahit sa ngayon, meron ding mga gathering na hindi okay. Hindi okay. Na nagkakaroon ng pagkakampi-kampi. Tapos naging worse pa. Yes. Okay. Pero sinabi naman dito ni Paul na okay lang. Yes. For practical reason. God allowed it. Yeah. For practical reason. Para lumitaw kung sino talaga yung matutong anak ng Diyos, yung approved talaga ni God. Ang sinasabi nung before na there should be no divisions among you, doon sa mga among na totoong mga anak ng Diyos or mga brethren, doon sana wag magkaroon ng division. Pero ito naman, as a church in general, kasi hindi natin alam kung sino yung kay God talaga or hindi, is okay lang na may mga faction. Para kung sino talaga yung tama. May distinction, ano? Yes, yun yung i-raise ni God. So, hindi siya parang universal na we accept one another for who you are, although ang ganda niyang pakinggan, sir. Pero kung dito kasi, kung sa faction o sa division is magbe-birth out ng magkakaroon nung sabihin nga natin na sinabi ni Paul na may tama, is magkakaroon ng distinction. Yes. No? Oo. At saka... At kung humble naman yung mali, why not hindi mapatawad? Syempre, kung diba? humble naman, forgiven naman. Pero ang pinaka-pino-point out lang dito is that for overtime or for some time, lilitaw din kung sino yung tama. Okay. Kumbaga, inallow ni God yung factions. Kasi may mga faction din na na hindi okay eh. No? Actually, hindi naman siya talaga okay sa unang tingin dahil siyempre maganda talaga. Dapat nagkakaisa. Okay. So very very basic eh. Pero for the sake of the truth, no. Is it okay, di ba, na magkaroon ng division para malaman kung sige. Quote ko lang sinabi ni John MacArthur. It is better be divided in truth than be united in error. United nga kayo. Yung sa Avatar lang. Yung gano'n. Minsan kasi parang for the sake of unity. Diba? Oo.
Sa Avatar. O sa Avatar, nabi ni Ang dun sa Fire Lord na isn't what you're doing is parang ang tyranny? Do you mean unity? Kumbaga, Disguise siya. No? oo, ni-disguise natin sa word na unity minsan yung mga bagay na nag-unite sa mali. Magkaisa saan? Magkaisa dapat sa truth. Yun. Yun. Pero kung ayaw magkaisa sa truth, kailangan... Hindi kompromiso, no? Yes. Kailangan Actually, ang ma-divide pwedeng, dito, sir, ang pwedeng i-kompromiso, yung mga personal natin na mga karapatan. Di ba? Yun yung kinokompromiso na hindi ka naman konting sakripisyo. Yeah, like wag kang kumain nung nakakatisod sa iba. Oo, ganun. O, di ba? Huwag kang maki-associate dito kung ayaw mo na Exactly. mas tumble yung kapatid mo. Okay. O, di ba? Ganun. Okay yun. Pero kunyari, doctrine, Yun yung medyo, practice. yung mga basic doctrine. Ayan. Patungkol kay God, patungkol sa kasalanan, Church, patungkol sa kaligtasan. organization. Very mga important ganun. na hindi tayo magkamali sa ganung bagay. Ayun. So, sana malinaw, Hindi naman namin sinasabi na sige ma-divide na lang. Hindi naman ganun. Hindi naman pro-division, di ba? Although inalaw yun ni God for the sake of the truth. Okay, yeah. So ang mahalaga pa rin, truth-seeking yung mga tao. Yes. And kung merong division, wag nating pagiging pananggalang na kita nyo, nagkaka-divide tayo, so mali na kayo. So hindi pala porkit division, mali kayo. Bakit just because ba si Paul at saka si Barnabas nag-divide? Hindi sabihin di ba sila isa as a church? Yun. Di ba nga mas nag-grow pa nga yung ministry dahil nagkahiwalay dalawang grupo. Ayun. Okay. 20-22. Kapag nag-meet kayo as a group, hindi naman talaga Holy Communion yung sineselebrate nyo. Kasi, pagkakain na, nagmamadali na kayo sa kanya-kanyang pagkain. Kaya may nagugutom. At yung iba naman nalalasing. Wala ba kayong mga sariling bahay para dun kayo kumain at uminom? O mas gusto nyo pang bastusin ang simbahan ng Diyos at ipahiya naman ang mga mahihirap? Anong ini-expect nyong sabihin ko sa inyo tungkol dito? Pupurihin ko ba kayo? No way! Okay. Ang ganda no? So, nagre-refer si Pablo dito dun sa early custom ng mga simbahan. Kino-combine nila yung love feast or nag-share sila ng dish ng supper at saka yung Lord's Supper. Ang problema nga lang, may mga kasi dito social classes and hierarchy pa rin na sinusunod Mayaman, Yung mayaman, middle class. ne-expect nila mas marami silang portion. Yung mahirap, konti lang o wala silang Chapuera. portion. So, na-chapuera ngayon yung mahirap. Ngayon, dito nagagalit si Paul. Bakit may mga ganun? Partiality. Yung iba tuloy. Ibig sabihin, sir, may nagugutom dito sa, Paano? sa church Kumuha na to. ng bigger portion yung iba. Eto pa, hindi lang yun Yung iba daw, nagmamadali. Kinakain na nila yung para sa kanila. Hindi kino-consider yung iba pa. Yun. O yung iba naman, yung parang sumobrang naman ng kain, walang control sa sarili, doon pa uminom ng wine. Hanggang sa parang lasing naman na. Hindi na uncontrollable. Uncontrollable sila, na. Hindi na yung essence. Baka sabihin lang, yan na pwede namang uminom. It is because bread and wine yung binabanggit before. At saka yung wine nun, a little wine, is very important kasi hindi pa ganun kalinis somehow yung tubig noon sa kanila. So para bang mas malinis yung wine. Yun. Hindi naman para for the sake na maglasing. Hindi naman namin sinasabing red horse to ngayon. Di ba? Ay, pwede pala Kaya ba? Ang kinainis pa ni Paul dito, masyado silang conscious doon sa social classes na mas pabor doon sa mayayaman na nagdala ng food kesa doon sa mga mahihirap. Ngayon, kung gusto nating kumain ng mas madami at gusto nyo magpaka-selfish, doon kayo sa bahay kainin nyo yung gusto nyo, yung inyo. Okay. Ito Sir John is parang napakasimpleng bagay lang. Pero in-address pa rin ito ni Pablo. No, Sir John. Ano ang sa tingin mong modern day etiquette sa mga ganitong, sabihin natin wag muna sa Holy Communion. Kainan lang ng brethren. Make sure na lahat meron. Yun naman yun. Sabi ko nga, kasya yan sa may isip. Yes, kasya yan sa may isip. Naalala ko na naman yung nagbilang, dinivide.
Namali. Nag-divide. Di-divide mo maayos. Mali na may bilang. Hindi, kaya ko na lang kwento. Inside Nakakatawa. joke lang yan, Nakakatawa kasi yung nangyari. Binilang mo yung maayos so, para i-divide. Sige, labas tayo ng konti. Okay. Yun nga. So, ano yung mga proper nakikita mo na hindi na pa-practice na etiketa dapat sa isang handaan o kainan? Siguro, unahin natin yung kunwari tayo, wini-welcome natin yung mga bago. Wini-welcome natin yung mga sabihin natin na hindi pa ganun ka mature in faith, nag-start pa lang. Sa akin parang mas okay na sila muna unahin natin. Kasi yung kunyari tayo. Kasi yun, matatagal na, naiintindihan naman kung sakali. At kung ano lang yung meron, edi yun lang yung paghati-hatian. And wag kang sosobra sana kung kunwari, may hindi pa kumakain, wag kang dumoble. Kasi hindi makakakain yung isa na, yung kung bilang lang Simple lang talaga. yan, di ba? Simple lang. Kasi sa fellowship, di ba, sinasabi natin, meron pa dun di ba? Oo, di ba? Pag may sobra Sino pa naman, gusto? meron pa doon. May kanin pa ba? Bisa mo may tatalong. Pag nabitin. Pero sabi naman dito, don't pig out to the point na okay. yung iba na hindi pala kakakain, hindi na nga talaga nakakain. Dahil dumoble ka. It's more practical actually. Kaya nga sinasabi dito, ang sabi dito, yung iba kaya nila nagpupunta para mabusog kumain. Hindi naman talaga ang focus Naging nila is feeding yung na, hindi naman nila talaga focus yung Lord's. Ano pa, Sir Supper. John? Yung mga yung mga nagbabalot. Kunwari, nakakain na lahat, nagbalot, wala namang problema yun. Pero kunwari, hindi pala kakain lahat, nagbabalot ka na, medyo... Di ba ang uso ngayon sa mga handaan, yung mga nagsasharon daw? Oo. Di ba? Yun okay naman kasi in some ways, kaysa mapanis, kaysa masira. Okay. Tapos meron naman talagang... Paano yun? Kunyari, sa mga handaan na kunyari sa kasal, ganun. Tapos may mga bisita talaga doon na may mga baon talagang plastic, mga baon na Tupperware. Hintayin mo na ang mag-initiate yung naghanda. Ayun. Na, iuwi niyo to, ganun. At least ready ka. Naka-ready ka sa... Katulad nung sa isang cottage shop ko, yung parang meron silang food sa reception, sinobrahan talaga nila yung guest. Sinobrahan din nila talaga yung food. Kasi ang... Mas okay nang sobra kasi kulang. Oo. At saka, ang goal talaga nila, kasi may madala na silang supot yung mismo naghanda para yung meron mang matitira, ipauuwi niya sa mga guest. Yun. Introvert yung family nila. So, hindi naman sila maraming guest. So, my point is, hayaan mo na mag-initiate yung nagdala. Okay, Di ba si Tito nga lang kahapon, may mga ilang natira, siguro mga 4 or 5 pieces. O sabi, ipamigay daw. O sa kanya nang galing yung instruction. Yung iba, siya mismo yung nagbigay. Ano pa sa tingin mo, sir, yung mga etiketa na hindi napapractice sa mga kainan? Ay, hindi. Ito, kunyari, pag-share. Kunyari, yung mag-share ng... sige sa akin saging. Mga ganun. Di ba sa atin sa mga minsan nagugulat ako kung sino pa yung mga wala. Yeah. No? Minsan ito yung nakakalungkot, Hindi, real talk lang din to, Minsan kung sino pa yung mahihirap, sila pa yung nakakapagdala Hindi, sensitive sa ganun. Sa senaryo natin. Tapos kung sino yung kaya naman, yun yung parang tinitikis. So, kumbaga, hindi ba bukas yung kamay sa pag-share? So, again, di ko alam kung gift ba talaga yon or what, pero supposedly... gift yun. Generosity ba? Pero supposedly yung generosity is common na virtue sana sa mga Christian Kaya ina-address nga ni Paul yung ganito. Kasi may mga iba na nagiging parang privilege. Base sa pagkain. Tandaan natin, sa pagkain nagsimula ang no limit hungry. At sa pagkain din nagsimula, magkasalay tao. Di ba sa no limit hungry? Yung sa banquet na sagutan sila doon sa... Pitcho ba yun? Parang ganon. Certain part diba? Doon sila sa tahanan ni Kapitan Tiago, di ba? Diba? Kasi ako si doon Padre Damaso. Ganun ba? Nung time na yun kasi, di ba? Kahit sa mga sa mga tampuhan ng mga magkakapatid. Minsan 30 anyos, 40, 50, nabobrought up pa yung mga kabataan nila na tatatandaan mo ba noon si mama? Related sa pagkain. Di ba? Yung
pinagtabi ka ng ulam, ako hindi. Naalala ko si Bea. Naalala mo? So may oo. Di ba? Yung ulam paborito mo. So hindi pa fully healed ang kanilang inner childhood. Kasi si Teddy muna. So bagay mabinabanggit dito is practical naman talaga. Practical. Pero nakaka-apekto siya lalo na actually very practical ang Bible eh. At saka actually behavior din ito. At saka isa din sa manifestation ng kung ano nasa heart natin. No. Ang ang pinag-uusapan natin dito tungkol sa pagkain as a group, 'di ba? So doon lumalabas yung may special treatment, may nakakawawa, may walang pake, merong sakim na kahit na yung iba is hindi may dahil lang sa pagkain. 'di ba? Ngayon dito, meron kasi silang social hierarchy nadala nila sa church. Tapos, hindi pa na nabibitawan. Tapos ang expected sana yung mas may kaya, yun yung mas magdala ng medyo marami. Yung mga hindi ganong kaya, expected naman na konti lang talaga yung madala nila. Pero sana lahat ay makareceive pantay-pantay. Hindi porkit ikaw yung madaming dinala sa yung pinakamalaking portion. Hindi ganun. You are sharing nga out of love Equity nga daw, sabi nila. Okay? Ikaw, nag-share ka nga out of love Bakit parang kukwentahin mo kung ilan yung percentage na dinala mo, yun din yung percentage na kukuhanin mo. Hindi ba reward yun na if you give, you also get a share, di ba? So, ang reward mo is nasa langit. So, hindi sana big deal. Kaya sabi ni Paul dito, 3 times niyang inulit. Kaso nga lang, sir, dito, nagkakalasingan pa. Kaya nga 3 times niyang inulit. Hindi ko kayo pinipraise sa mga ibig sabihin, hindi ako natutuwa sa mga pinaggagawa nila. Akala ba nila is godly yan? Pwede, no? Oo. Kala nila tama lang. Kaya sabi dito, shall I praise you in this? Dapat ko ba kayong purihin sa ginawa nyo? Hindi ko kayo pinupuri sa ginawa ninyo. Okay. Moving on na ba tayo? 23 to 26. Tinanggap ko mula sa Panginoon ang teaching na ito na pinasa ko sa inyo. Nung gabing tinraidor ang Panginoong Hesus, kumuha siya ng tinapay at nagpasalamat siya sa Diyos. Pinagpira-piraso niya ito, sa kanya sinabi, ito ang katawan ko na para sa inyo. Gawin niyo to para maalala niyo ako. Ganon din, pagkatapos ng hapunan, kumuha siya ng baso at sinabi, ito ang dugo ko. Dahil dito meron ng bagong kasunduan ang Diyos sa inyo. Pag iniinom nyo to, gawin nyo para maalala nyo ako. Kasi every time kakainin nyo ang tinapay na ito at iinom kayo sa basong to, sinasabi nyong totoo ang kamatayan ng Panginoong hanggang sa pagbalik niya. Okay. So this time naman, ang pinag-uusapan dito is yung ano yung tamang pagko-conduct ng Lord's Supper. So dito kinuwento muna niya yung background. So pinag-aralan niya inexplain niya yung history ng Lord's Supper. Nung time na si Jesus is mabebetray, 'di ba? Kinuha niya ang tinapay, pinagpira-piraso at inabot niya sa kanyang maalagad at sinabing, kainin niyo lahat ito at kanin. Ito ang aking katawan na babayubay para sa inyong mga kasalanan. Yung isa naman is ito ang aking dugo. Pero maganda dito, ang ginamit kasi na term is bread and cup o kaya bread and wine. Hindi body and blood. Kasi yung bread and cup dito na naglalaman noong wine is a symbolism noong ginawa ni Jesus. Hindi siya literal na ito yung katawan ni Jesus. So hindi kailangan na every Lord's Supper kinu-crucify natin si Jesus at pinagpipira-piraso at binabayubay natin. Hindi ganun. Kaya nga unlike sa Catholic. Sa Catholic kasi parang yun yung literal na laman at dugo ng ating Panginoong Hesukristo. Nakalimutan ko ano yung tawag. Ang tawag doon ay transubstantiation. Yung nagsasubstitute, nagtatransform yun as literal na katawan at dugo. Pero kay Martin Luther, ang term niya is consubstantiation. Medyo similar. Medyo similar, pero hindi siya literal na katawan, kundi a strong symbolism ng body and blood ni Jesus, yung bread and cup.
So yun yung term, hindi yung literal na ganon. Now, ang isa pa din sa pinopoint out dito is yung Lord's Supper ay tinatawag ding Eucharistia o pagpapasalamat. Ba't tayo nagpapasalamat? Sa kabutihan na ginawa ng Diyos na binigyan niya tayo ng bagong pangako. So anong notable dito? Alalahanin yung Lord's Supper and of course mag-look forward tayo dun sa wedding banquet of the Lamb. So dalawa yung pinapaalala sa atin. So kumbaga, ni-remind lang tayo dun sa history ng Lord's Supper. Kaya maganda rin, nare-remind tayo na kapag may fellowship, di ba, kumakain tayo. Yun yun, ano. May may mga nitty-gritty dito, sir. No? Okay. Kasi paano kapag fita daw yung ginamit? Kasi may mga churches na ganun eh. Di ba? Fita. Hindi naman dapat issue yun. As long as alam natin yung symbolism nun, bakit yung literal ba na unang tinapay na ginawa ni Jesus ang brand fita? Hindi rin naman. Di ba? Kailangan yata unleaven eh. Parang ganun. Actually, whether leaven or unleaven, ang mahalaga is ina-acknowledge natin kung ano ang meaning ng mga elemento na yun. At inaalala natin, essence, no? yes, at inaalala natin yung actual na kaganapan nung time na si Jesus is nag-conduct ng huling hapunan kasama yung kanyang mga disipulo. So ano ba ang New Covenant na binabanggit dito o bagong tipan? Oo, kasi parang titingnan natin sa unang tingin, the audacity of Jesus na sinabi niya, di ba? Oo. Na ito ang bagong kasunduan. Oo. Diba? Ngayon sabi dito, New Covenant. Oo. Ito ang, ano yun? Tinapay ng buhay. Kasi siya din na nag-fulfill ng lumang tipan. So, I think siya din ang may audacity talaga na mag-introduce ng bagong tipan. So, ano ba ang bagong tipan? Ito ay pangloob na pagbabago ng ating puso at paglilinis sa atin sa lahat ng mga kasalanan. Ano ba yun yung luma? Yung sa luma, ay kailangan mo bayaran lahat ng kasalanan mo. Kailangan mag-alay ng hayop, ganyan-ganyan, bla bla bla. Tsaka perfection na nire-require ng batas. Pangalawa, yung New Covenant is about yung salita ng Diyos ay namumuhay sa ating puso. So, sabihin, regeneration, no? Born again, no? Yes. At magkaroon ng bago at malapit at maayos na relasyon sa Diyos. Okay. Yun. So, yun yung new. Unlike before na hindi naman parang close relationship ng Israel sa Diyos eh. Yes. More on parang boss. Oo. Parang, di ba? Yes. Tapos nasasabi dito, i-proclaim daw natin itong mensahe na to hanggang sa muli niyang pagbabalik. Ibig sabihin, i-proclaim, i-share natin, i-preach natin. Kaya nga, may kantang hanggang sa siya'y dumating, hanggang sa siya'y dumating. Sa Katoliko. Oo. So, ibig sabihin, we're looking forward sa kanya Maranatha. pagbabalik. Di ba yun yun? Oo. Make haste. Yes. 27 to 28. Sana ba yun? 27. Kaya kung meron sa inyo kumakain ng tinapay o umiinom sa baso ng Panginoon sa paraang hindi dapat, nagkakasala siya kasi di niya nirerespeto ang katawan at dugo ng Panginoon. Hanggang 28? Kaya i-check nyo munang mabuti ang mga sarili nyo, saka nyo kainin ng tinapay at inumin ng nasa baso. Ayun. Ngayon, ang sinasabi dito is i-examine natin yung sarili natin. Okay? Kapag nagtitake ng Holy Communion. Pero not in a condemning manner. Hindi yung iba kasi extreme eh. Ay, nagkasala ako kanina. Hindi na ako sasali dyan sa communion. Hindi. Kung nagkasala ka kanina, repentant ka. Okay? Dapat i-drive ka closer kay God, hindi palayo kay God. Hindi kasi kung ang baka mali kasi tayo ng pagbasa, baka ang akala natin na kunyari binawalang bahala natin sa unworthy manner na kapag tayo is nagko-communion, ang akala natin ang ibig sabihin nun is perfect tayo, walang kasalanan. Hindi yun kasi para saan pa aalalahanin natin ginawa ni Jesus kung tayo is perfect, kung tayo is walang sin.
Oo. So, all the more nga na ikaw palalo is mag-join sa isang communion. Oo. Kung ikaw is may sin at gusto mo naman talagang magbago. Oo. So, hindi sinless yung requirement Yes, hindi sinlessness yung requirement doon. Hindi rin super maturity. Oo, hindi din. Ang sinasabi dito kasi, yung unworthy manner. Yung Sige. nalalasing na sila. Oo, Yun. Yung nalalasing sila. Yung kumakain sila ng di nakakain yung iba. Hindi, Oo. kumain na lang kayo sa inyo. Di ba? Kumbaga, hindi siya yung strict or morbid display na kinokondem mo na yung sarili mo na nagkasala ko nila maga, wag na. Hindi ganun. Ayaw lang na maging hypocritical tayo na wala akong kasalanan. In the first place, bakit pa namatay ang ating Panginoon Kristo? Di ba kung hindi tayo nagkasala? Nagkasala tayo. At kung wala kang nakikitang kasalanan, may makakasalanan na hindi mo pa alam. Yeah, yun. Yet to be revealed. So, ibig sabihin dito, we should simply open our hearts to Jesus and recognize His presence with us. Hindi yung kukunin mo yung tinapay at saka yung inumin tapos nakatitig ka lang doon sa lupa. Hindi mo inaalala o iniisip ano ba ang ibig sabihin nung ginagawa mo na yun. Unworthy manner din yun. Yun. Sige, kahit hindi usapang kasalanan, yung parang yun nga yung term, pagwawalang bahala do sa ano lang naman to, part lang to ng program. O sige na, inom na. O yan, tapos na. Hindi dapat daw ganun. Kasi mahalaga na alalahanin natin yung huling hapunan ng ating Panginoon Kristo. And looking forward again sa wedding banquet of the Lamb. O yun. Ganda siguro nun, no? Yes. Wedding banquet, no? 29 to 32. May-ari na pala natin. Sabi ko sa iyo Ulit lang. Kasi kung hindi nyo kinikilala ang kahalagahan ng katawan ng Panginoon, pag kinakain nyo ang tinapay at iniinom ang nasa baso, para nyo na rin kinakain at iniinom ang parusa ng Diyos sa inyo. Ito ang dahilan kaya marami sa inyo ang mahina at may sakit at yung iba namatay na. Okay. Hanggang 32 ba? Uh-huh. Pero kung i-check muna nating mabuti ang mga sarili natin, hindi tayo i-judge. Pero pag ginajudge at dinidisiplina tayo ng Panginoon, ginagawa niya yon para hindi tayo parusahan kasama ng mundo. Okay. Yung binabanggit dito na may nagkasakit, ganyan, meron na namatay among you, hindi siya eternal judgment na tinatawag, kundi corrective judgment. So, ibig sabihin, save pa rin yung tao. Kaya nga lang, mararamdaman at mararanasan niya yung disciplinary judgment ng Diyos. Namatay na daw yung iba, tapos may sakit. Pero sa tingin ko, related ito sa sa health. Dahil pag sobra ka sa kain, yes, or sobra sa inom. Or pwedeng yung, ang tawag dito, hindi naman yung hindi naman yung kung tama ba yung tinapay o tama ba yung inumin. Ang pinapoint out dito is yung maling practice at pag-uugali. Halimbawa, nagtitinga kang communion, wala ka naman pag-ibig sa brethren mo. Hindi ba, pinagdadamutan mo pa, mas madaming ang portion nyo sa'yo kaysa sa kanila. Yun yung sinasabi na unworthy manner din. Kaya maganda sana sa communion, walang special treatment. Ito nga No. Ito sabi dito, ang mga unworthy manner is yung lack of respect and love for the church family, which is yun yung nag-cause ng problema dito sa Corinthians. Isipin mo may kakayahan ka. Pantay-pantay naman na kayo pagdating sa church. Pagdadamutan mo ba yung alam mo na salat? Hindi ba dapat mag-drive ka pa na tulungan natin? Lalong-lalo na kung galing ka sa hirap. Siguro naman naiintindihan mo kung gaano kahirap maging mahirap. So, mas labing dapat tayo. Similar din ito nung kinausap ni Paul sa pamamagitan ng letter si Philemon patungkol kay Onesimus. Ano ba yan? Si Master, si Philemon, ang slave ay si Onesimus. Tumakas, di ba? Pagdating sa church, pantay na kayo. Siguro sa labas, amo siya, yung isa. Bakit ba sir ganun? Bakit ang hirap bitawan sa simbahan ng mga titles? It is because highly esteemed siya ng culture at saka ng society nung time nila. So kumbaga, yun yung nakasanayan nila, yun yung na-program nila. So nadadala nila sa simbahan. As a church naman, kailangan maging maingat tayo sa ganun na hindi tayo nagkakapi ng pattern ng mundong ito. But be
Transform Ano yan? by the Gusto niya, renewing of the Ay, mind. Romans Hindi. 12:2. Ay, hindi pala. Kala ko. Romans 12:2. First pala to. Hindi. First pala to. So kumbaga, this is a corrective judgment. Hindi naman yung parang ginawa ba yun ni God na dahil unworthy manner kayo, magkakasakit kayo. Gano'n? Hindi naman necessarily ganun. Minsan sila Pero pwede din, ano? Pero pwede din. Though dito kasi sila din na nagdala sa sarili nila doon sa kalagayan na yun. And si God, para maipakita na hindi dapat dinidisrespect yung kanyang, yung Lord's Supper, talagang may mga corrective discipline si God. Papakita siya ng ano And talaga. sometimes it's in a form of illness and sometimes even death. Again, hindi porkit namatay yung tao, hindi na save. Ang point lang nun, siguro ayaw na ni God na further pa na magka-kompromiso itong mga tao na to, pinauwi na lang niya. Ganon. Saka baka naman may makita kayong brethren na may sakit. Huwag niyo namang husgahan na ano. Yes, oo. Baka sabihin, sabi nga- baka unworthy manner ka kaya ganyan. Ito nga sabi, it is presumptuous to think this about every case of an untimely death. So para bang laging may judgment agad, ay kaya nagkasakit siya, kaya namatay kasi unworthy manner yung pagtitake. Hindi naman lahat is ganun. Sa ano no, sa Katoliko, di ba? Bakit kaya ostya lang? Wala tayong ano. Oo. Kaya nga sabi dito, Bakit wala tayong ano dun? ha? Iniinom? Meron tubig. Hindi. Di Alin ba ba? ang iniinom yung sa pare? Yung Ay, you're pertaining sa Catholic. Ewan nga lang ang iniinom. no. Pero dapat kompleto yun eh. Yung inumin tsaka yung tinapay. Yun. Ngayon, maganda yung sinabi sa dulo tayo ay didisiplina ng Diyos upang hindi tayo i-condemn kasama ang mundo. So, ibig sabihin, hindi to eternal judgment. Yung Sinesave ka pa nga. Oo. Yung magkasakit ka at saka yung yalaw ka na ni Lord na madeds. Hindi para i-condemn ka. Hindi. Discipline, corrective discipline yun. Hala. Baka mahirap tanggapin ng mga charismatic. Kaya nga baka nga si Ananias and Sapphira, hindi natin pwedeng sabihin na hindi sila save. Oo. Baka nga yun is a form of corrective discipline. Kaya nga sila nagbigay kasi nagtitiwala sila kay Lord Ang problema nga na, nagsinungaling kasi sila sa dineclare nila. Baka nga yun, corrective Sa tax. discipline yun corrective discipline siguro yun Hindi naman yun, Hindi naman yun eternal. Hindi natin alam. Hindi natin kasi alam. So, Kasi may mga sinabi si Paul, di ba, na give him over to Satan. Diba? so that may teach na not to blaspheme. So that ma-save yung Spirit. ma-destroy man yung body pero ma-save yung soul niya. So ibig sabihin, it's a ganon. corrective May judgment. inaalaw. Yeah. No, si God na mga consequence natin. Oo. Pwedeng pagkakasakit nga na yan. Para wag na mas lalo pang magkasala. Yan. Oo. So ano kaya yung pwedeng gawin ng mga taong ganun? Nung mga Kunyari, sabihin natin, may mga tao talaga na kinorek ng Diyos dahil unworthy sila mag-self-examine kasi. Paano ba, sir? Bigyan mo nga kami ng mga tangible. Ito yung sinasabi ng Bible. Compare mo lang sa buhay mo, ganito ba ako mamuhay? Ganito ba ako magbigay ng pag-ibig sa aking mga brethren? Inuuna ko ba sila bago yung aking sarili? Mas kinukuha na ko ba ng malaking portion yung sarili ko bago sila? Kino-consider ko ba yung pangailangan nila? So, yun yung mga practical na mga bagay. Yun. Kasi, di ba may mga ibang churches na sa communion, yung very stiff. Oo. Walang tatawa. Ganun ba ang image ng isang communion? Hindi naman necessarily. Pwedeng solemn para talagang kine-commemorate natin yung ginawa ni Jesus. Ayun. Hindi naman kailangang stiff. Kailangan lang aware yung bawat isa. Not disrespectful, pero aware tayo na mabuti yung ginawa sa atin ng ating Panginoong Jesucristo. Kasi parang Passover yan Oo, Passover. Oo, tama. Diba? Kasi sa Passover na sila kumain. Ganun din. Kaya unleavened yun ganun. So, in short, hindi siya dapat masyadong stiff. But at the same time, very respectful yung puso natin, submissive tayo kay God, and thankful. Eucharist. Is giving thanks to God. Yan. Siyempre, kung nag-give thanks ka kay God, masaya or warm or glad yung puso mo. Yun. So, parang may mga may mga
commentary na hindi nga siya stiff. Baka nagtatawanan pa sila Jesus, di ba? Habang sa reclining table. Yes. Habang Possible. ginagawa. So, ganun. Pero ito yung time na si Judas is aalis na eh, di ba? Para i-betray siya, no? Yun eh, no? Baka nga nakaalis na nga ata eh. Ganun. O nakasawsaw muna siya o kumain. Sumausaw nga rin pala siya. Okay. So, nag-partake pa rin siya ng communion, ano? Okay. 33 to 34 yung last. Kaya nga mga kapatid, pag nagsama-sama kayo para kumain, maghintayan kayo. Okay. O kaya yun. Kung may nagugutom sa inyo, kumain na muna siya sa bahay para hindi kayo parusahan ng Diyos dahil sa mga maling ginagawa nyo pag nagsasama-sama kayo. Tungkol naman sa mga ibang bagay, ayusin ko yan pagdating ko dyan. Tandaan natin na mga issues ito ng Corinthians na pwede tayong matuto dahil baka similar din sa ngayon. Okay? So una, similarities? maghintayan kayo. Paano ba yan? Yung parang hayaan nyo na, kaya nga may mga deacon na nagpo-portion ng mga pagkain. Kayo nagmamadali na para bang mauubusan. Okay. Sabi nga, sa may isip, magkakasya yan. Maidi-divide ng maayos yan. So, yung waiting for another, hindi yun basta good manners lang. Pagpapakita yun ng pag-ibig dun sa mga kapatid mo. Oo, yung may pake. Ibig sabihin, concerned siya sa'yo. Kasi actually, may mga tao akong na kunyari sa opisina, kunyari handaan. Kunyari, di man lang naisip na tabihan itong si ganito. Pero may mga nakakaisip, di ba? So, ibig sabihin, malawak yung kanilang compassion na, tabihan nyo si ganito, ganyan-ganyan. Ibig sabihin, meron silang pagkain. may care and concern sila. Yun yung equivalent to sa pagkain. Yun yung kailangan aware tayo, lalong-lalo na kapag mga communion. Kasi lahat ng estado ng buhay andyan na pantay-pantay sa harap ng Diyos. Sa kainan, community. Pagkain na lang yun, simple na lang Hindi na yun about sa iba pang bagay. Pagkain na lang ba naman nagiging issue pa. Pangalawa, kung meron daw gutom, hayaan mo kumain muna sila sa bahay. Para hindi maging handa na may communion. Para naman naging buffet naman na nagugutom, dinamihan may kain. Again, i-consider mo din yung iba. Okay. Sabi nga, don't pig out. Naalala ko na naman yung yun? Yung malapit dyan sa Mega, yung pig stop. Pig stop pa ba yun? Hindi na, iba na. Parang supplier na ng mga meat. Again, may isa pa dito, lest you come together for judgment. Dahil sa simpleng pagkasakim, yung judgment ni God, kinuha nila papunta sa kanila. Yung corrective judgment. Ayan. Kasi pagkasakim ang simple lang. Yung ba sinabi mo na, sharean mo yung kapatid mo. Ayoko nga ganun. Sige, para walang away at nag-aaway kayo, akin na. Pare-parehong walang nakakain. Dahil lang sa sharing selfishness. Sharing is caring. Yes. Sabi nga ni Elia. Yes, selfishness ng isang tao. Ano sir, nakikita mong problema sa communion o sa mga simpleng ganito? Community gathering Yun nga, hindi natin. mapaghintay. Sa atin, nakapansin mo? May ganon? Ay, sa atin ba? Oo, sa atin. Tingin mo. Parang wala naman. Parang wala pa naman. Wala naman. Lahat meron Mm-hmm. Actually, ang napansin ko pa nga is better. Kunwari may kinulang, may mga ibang brethren na sometimes gini-give up nila yung kanila para doon naman ako believe. Kasi ibig sabihin, willing sila mag-deny. And hindi masakit sa kanila mag-deny. Kumbaga, para bang happy sila na, di ba lang siya'y magutom, huwag lang brethren. Yung parang magulang na, di ba? Susubo ko na lang. Yun. Hindi naman literal na isusubo. Susubo ko na lang, ibibigay ko pa. So ngayon, sabi dito, isa pa, dun sa iba pang mga bagay, sabi niya dito, aayusin ko yan. Pagdating. Tandaan natin, may 4 talaga na letter sa Corinthians. 2 lang ang nag-survive. Sa daming issue siguro. So, may mga personal kasi siya sinasagot Hindi ko alam kung saan napunta 2 pa, pero 4 daw yan supposedly according sa mga scholars. 2 lang yun nag-survive. Siguro, para kay Lord. Hindi na rin hinayaan. Enough na yung 2 letter na yun to guide us. Baka sobrang
specific lang talaga nung dalawang na doon lang talaga meron. So anyway, Maybe. Oo. yung mga natira naman to, common ding nangyayari. Kasi di ba, tanda mo na yun sa dating church na inattendan natin. Pero sa tingin ko ano yun parang meron lang mental or emotional health problem. Yung gustong-gusto ng kumain ng communion, hindi pa kasi communion time. Ang ginawa, init siya yung mga elements. Ganun May yun. ganun talaga? Oo, meron. Ayun lang naman. So, kumbaga, marami pang aayusin dito si San Pablo. And makikita din natin yan sa 2 Corinthians. Yun lang. Ayun na. Tapos na tayo. Okay. Bye guys. Hindi Thank pa. you.